Hulikam sa Quezon City, 2 rider ang nagsalpukan, isa ang patay. Balitang hatid ni James Agustin. Wala na ganong sasakyan na dumaraan sa bahaging ito ng Aurora Boulevard, corner Anona Street sa Quezon City. Pasado 1:30 na madaling araw kahapon. Maya-maya pa biglang nagkasalpukan sa intersection ng dalawang motorsiklo. Sa lakas ng impact tumilapon ng mga rider. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na muntik pang tamaan ng tumilapon ng motorsiklo ang iba pang rider sa lugar. Ayon sa pulisya, binabagtas ng 28 anyos sa rider ang Aurora Boulevard nang mabangga niya ang 34 anyos sa delivery rider na galing sa kabilang lane ng kalsada at pakaliwa sa Anona Street. Base po sa investigation po namin, yung motorcycle rider na galing po ng Marikina ang bumangga po doon sa motorcycle na kakaliwa papuntang Anonas. Bale, nag-beating the red light po siya, kaya bumangga po sila sa intersection. Isinugod sa ospital ang 2 rider na kapwa nagtamo ng mga sugat. Kalaunan binawian ng buhay ang delivery rider. Ang nakabangga sa kanya nagpapagaling pa sa ospital, kaya hindi na nakuna ng pahayag. Sasampan po natin siya ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property and homicide. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad para maiwasan ang aksidente. Iwasan po natin ang reckless driving, sundin po ang traffic light, tamang linya at mga traffic signs para maiwasan ang ganitong uring sakuna. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasaan si Senador Bato de la Rosa? Ayon kay Senador Ping Lacson na nakausap ang senador kamakailan sa kanilang group chat, nagbiro raw si de la Rosa na ibibreak ang record ni Lacson na nagtago noon ng mahigit 1 taon. Narito po ang aking report. Bago ang plenary session, nagtipon muna ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Pero kapansin-pansin na wala roon si Senador Bato de la Rosa. Simula noong sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na ang International Criminal Court o ICC laban sa senador, hindi na pumasok si de la Rosa. Maging ang budget hearing ng security agencies na siya dapat ang sponsor, hindi niya sinipot. Sabi ni Senate President Tito Soto, maaaring mag-hide ng ethics complaint ang mga bumabatikos kay de la Rosa. Kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito na magandang remedyo para matalakay natin yan. Pero kahit hindi pumapasok, operational pa rin daw ang opisina ni de la Rosa at hindi magkaka-budget cut. Kinumpirma rin ni Soto na hindi applicable sa mga senador ang no work, no pay policy. Hindi. Walang ganong rules sa mga legislators Opo. in any of our rules or even in the Constitution. Ayon kay Soto, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya si de la Rosa. Si Senador Ping Lacson, nakausap daw sa kanilang group chat si de la Rosa 2 linggo na ang nakakaraan. Nagbiro pa nga raw si de la Rosa na ibibreak niya ang record ni Lacson. Nag-chat group kami. Sabi ko, kinukumusta ko? Sabi niya, ibibreak niya raw yung record ko sa pagtatago. That's his decision, ano? Kung ayaw niya mag-present yung sarili niya, leave it up to him. I cannot advise him because I was there. Been there, done that. Tingin naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat bigyan ng gobyerno ng assurance si de la Rosa na magkakaroon ng due process. Personal kong pananaw, hindi pa namin pinag-uusapan ng buong minority. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Diba? Kasi kung sasabihin anytime, pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing option sa lahat yun na huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. Nauna nang hiniling ng kampo ni de la Rosa sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang arrest warrant sa kanya ng ICC. Pero ang Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na tanggihan ito. Sabi ng OSG, hindi raw nakapagpakita si de la Rosa ng aktual na kaso at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyonan ng korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Naghain din ng OSG ng manifestation para muling irepresenta sa korte ang mga opisyal ng gobyerno na inireklamo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang OSG ay pinamumunuan ngayon ni Solicitor General Darlene Berberabe. Sa ilalim noon ni dating Solicitor General Minardo Guevara, tinanggihan ng OSG na maging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa paniwalang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas.
Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte at De La Rosa na hindi dapat pabago-bago ang posisyon ng OSG, depende sa anyay political weather. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gorgeous Wednesday mga mare at pare! Parang manika si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo sa kanyang Grand Homecoming Parade kahapon. Mainit na sinalubong si Atisa sa kanyang pagbisita sa Manila City Hall. Suot niya ang white beaded gown with fringe details. All eyes on Atisa rin sa kanyang motorcade sa Pasay. Kasing blooming niya ang mga bulaklak na dinisenyo sa ginamit na parade car. Very, very thankful daw si Atisa sa lahat ng sumuporta sa kanyang Miss Universe journey na 2018 pa nagsimula. Magandang balita naman para sa SSS pensioners. Makukuha nyo na po ang 13th month pension at December pension ng sabay. Nito pong Lunes, na-release na ang mga yan para sa mga tumatanggap ng pensyon kada 1 ng buwan. Bukas naman ang release para sa mga nagpe-pensyon ng kada 16. Pwedeng matanggap ang SSS 13th month at December pension sa pamamagitan ng Philippine Electronic Fund Transfer System, mga accredited na bangko o cash payout outlets. Nagpasa ng mga dokumento ang Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure para maimbestigahan ang isang proyekto na milyong-milyong piso ang halaga pero hindi nagagamit. Ayon sa LTO, may overpayment daw sa kontraktor ng SunWest na konektado kay dating Congressman Zaldico. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa bisa ng inspection order mula sa Makati Regional Trial Court, pinasok ng mga tauhan ng NBI at Philippine Competition Commission ng condo unit ni dating Congressman Zaldico. Pakay ng NBI na makakuha ng mga ebidensya na magpapatunay sa umunoy lutong bidding kaugnay sa flood control projects. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control projects. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Co para sa case build-up. Sa Sandigan Bayan 6th Division, not guilty plea ang inihain ng siyam na dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ni Co sa kasong malversation of public funds. Kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kahit non-bailable ang kaso, maghahain ang ilang abogado ng mga akusado ng petition for bail. Anila mahina ang ebidensya, pero giit ng prosecution matibay ang hawak na lang ebidensya at tututulan nila ang petisyon. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagsimula na ang live streaming ng mga pagdinig. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Hindi lamang mga flood control project ang mandato ng ICI na imbestigahan. Naghain ng Land Transportation Office ng bulto-bultong dokumento kaugnay sa Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos pero ayon sa ahensya ay hindi nagagamit. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Tsaka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lamang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinunan ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Batay sa audit report, sagot noon ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umunong overpayment sa proyekto.
Sa press conference, sinabi rin ng LTO na may iniimbestigahan pa sila mga proyekto. Yun pong dalawa na tinatapos ko, which is yung infrastructure na 2 building, 3-story each, at 500 million, almost 1 billion yung dalawa. Overpriced po yun. 1,200 square meter ang floor area at 499,500,000 ang halaga. Roughly 400,000 per square meter, rough estimate. So, kitang-kita po. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Bumangga ang isang taxi sa concrete barrier sa Mandaluyong. Sa ulat ng Super Radio DZBB, nangyari ang aksidente sa bahagi ng EDSA southbound bago mag-Guadalupe Bridge. Ayon sa taxi driver, habang paakyat sa tulay, nag-alangan siya kung saang lane tutungo hanggang dumiretso sa concrete barriers na nagsisilbing road separators. Nagdulot ng pagbagal ng trapiko ang insidente bago naialis ang taxi. Sinibak at kinasuhan ang 6 na tauhan ng PNP CIDG. Kumupit umano ng milyong-milyong pisong cash evidence mula sa ni-raid na pogo sa Bagak Bataan noong 2024. Natukoy na kulang ang perang kinumpiska matapos utusan ng korte ang PNP CIDG na ibalik ang perang kinustudyan nila habang dinidinig ang kaso. 141 million pesos dapat ang ipinababalik na pera sa kumpanya pero 128 million na lang ang pera ng buksan ng kahon. Ang 13 million pesos budol o peking pera na. Pinagparte-parte raw ng mga sangkot na tauhan ang perang nawawala. Ang tumayong Assistant Ground Commander at Evidence Custodian sa operasyon, iginiit na all accounted for ang pera. Sinusubukan namang kunan ng pahayag ang 5 iba pa.